Nagundak sa sanan. Kumusta man ako? Kung karon mga igsuon, no? May buntak po sa itong mga mission, celebrate po silang pagkanimba karon. O may buntak po sa itong mga visitors na to. Wala mo tayo first time visitors karon. Karon mga igsuon, atong himamato ng tagsa na itong mga kaigsuonan. In Psalms 51, verse 10 says, "Create in me a clean heart, O God, and renew a spirit, right spirit within me." Mga igsuon, atong isugid diya sa masahanong nga trono sa atong amahan, nga wala tay saktong kusog nga imong putli sa atong kasing-kasing. Psalms 51:10, nagapahinumdum sa tuwa kanato kung unsa ta ka makasasala, dili ta makaproduce o maayo kay kita pagkaptin jud kita. Kaya angay kita magpasalamat sa Ginoo, maayo pasaylo sa iya. Mga igsoon, magampo ta. Among ginailang na wala kami mahimo, O Diyos, sa among kabalingon kung walay ka. Nagaduol kami diha sa imong trono, which is the throne of grace with humility.
Amo ginaila o Diyos, na sa daghang mga panahon kami nangapakyas, nakasalat diha kanimo. Sama sa gisulti ni prophet o sa imong pulong through prophet Isaiah, nga ang among pagkamatarong o Diyos nga ginahimo. I-purify, Lord, ang matag sa kanamo. Hinlui kami, O Diyos. Hinlui kami sa tanang mga kahugawan. Mga kahugawan nga imong nakita, O Diyos, diha sa among matag kasing-kasing. Kahugawan, O Diyos, nga diin makapabalbalda sa amo karon nga pag-worship kanimo. Buot na mo masimbahon ikaw diya sa espiritu sa kamatuuran. Buot na mo, Diyos, tungkol kay mao'y imong kabubuton o sabog mo ay imong kalipay nga kami makasimba kanimo, O Diyos. O Diyos, mahimong padayon kining magapenetrate, magasulod, magapabilin diya sa among kasing-kasing, O Diyos. Ug among kining maikinabuhi ang tanang mga bahin karon sa pagsimba. Through singing man, o pagpaminaw sa imong mga pulong, unsa man nga mga parts karon ni ini nga pagsimba. Among mga pag-ampo nga kining mohatod kahimayaan diha kanimo, Dios. Your name be honored, be glorified, O God. Pinaagi sa among nga pag-worship karon. Among itugyan na milabaw pa sa pagtigugma sa Ginoo kanato. Iyang gidaan ang langit na palansang siya sa krus para lang sa tuwa. Imbis na kita to. Ingon ani gipakita sa Dios ang iyang pagkamaayo o paghigugma kanato. Karon atong kantahon ang salamat. Salamat. Hebrews 13, verse 8 says, Jesus Christ the same yesterday, and today, and forever. Si Kristo mao ang atong Diyos sa tanan,
Panahon sa tanan oras, walay kalisod, ano niining tanan, ang Ginoo, kanunay naa sa tuwa. Atong pasindunggan, pinaagi sa pag-awit, ang pagkamaayo sa atong Diyos, atong awiton, Diyos pa sa amin. Salamat o Diyos nga sa panahon sa among kalisod, hindi mo kamot nag-aagak ihapon ka namo. Aduna may mga higayon nga dili namo mabati o Diyos sa imong hapon pamuhat. Kapanasayo ihapon kami, nga taliwala o Diyos sa dakong niining kinabuhi, ang imong kahayag, nagasidla o magasidla kay ihapon. Nasayon kami o Diyos nga bisan adunay mga higayon nga dili namo mabati ang imuhang papangliho apan ang comfort nga maoy among madawat Ginoo nga nasayon kami nga dili kay ikaw mapakyas sa imong mga saan. Salamat o Diyos, dili paghukom ang amuang naangkon, kundi ang imuhang kaluoy o grasya. Salamat o Diyos nga dili na ang among kaugalingon, ang among pagkatanawon karon, kundi ang pagkamataron na ni Kristo Jesus. Salamat Amahan sa kinabuhing walay katapusan. Salamat Amahan sa kabaguhan sa kinabuhi. Ug salamat o Diyos, bisan pa usab niini nga kahigayunan nga kami makatapos, makasimba, makabagod sa akong pag-awit o pagpasalamat nga nakanimo. Hinaot pa Ginoo nga ang among mga pag-awit nga nahimo ka to Diyos nga mahumot nga insenso sa imong atubangan, makapalipay,
bisan pa usab sa akong mga kaubanan, ako mga pag-ampo Dios nga ang tanang magwawaling imong paggamiton karon amo gayong mahisamyaw Ginoo ang kamatuoran nga nagikahan sa imong pulo. Mga kamatuoran o Dios nga makadasig, mga kamatuoran Ginoo nga makapapukaw sa among nahikatulog o Dios nga pagtuo. Ako mga pag-ampo Ginoo, kining tanan dili mahimong kawang sa among mga kaubanan nga padulong pa lamang dinhi karon ikaw magauban kanila. Tugod o Dios nga amo silang makauban gayud sa akong panibahon. And I pray Ginoo nga ang tanan nga dalunggan nga makadungog sa imong pulong di man sa simbahan o bisan pa usab sa live ikaw Ginoo magapamuhat nga dili mahimong pakyas. Special number of that. Maayong buntag kanang tanan. Minaw man. Maayong buntag. Nakaramday na. Padayon kita sa tuwang pagtulunan karon mahitungod sa Proverbs chapter 3. This is now the last portion sa chapter 3. And sa sunod mihigayon makasibog na kita sa Proverbs chapter 4. Nahimong 3-part series ang tuwang Proverbs chapter 3. And we've seen how rich the teachings of Solomon nga iyahang paabot sa iyahang katawhan and why we need to obey the ways of Yahweh. And here in Proverbs chapter 3 verses 21 to 35, dinhi nato makita kung unsa man ang image if i-apply nimo ang katong ways of Yahweh. And just to be clear sa ato ang tanan dinhi, don't be confused. Ways of Yahweh o wisdom, I will be interchanging that one. Pag muhisgot ko ways of Yahweh, it's the same as wisdom. Pag muhisgot ko wisdom, it's the same as ways of Yahweh. And the last portion sa Proverbs chapter 3, mao na niya ato ang pagahisgutan. What does it look like if i-apply ang wisdom? Sa wisdom. Pero isip nga Kristohanon, muangkon ka, naana gyud ang wisdom sa ako, pastor. Ang wisdom nga gikan sa Ginoo, the ways of Yahweh, akong gikanabuhi. Ang pangutana, di man lagi makita. You will make that huge claim, sama sa kuang gingon ganina, nadaganan mi og tang kidigira, hala kalimpyo sa akong suot. Wa may ebidensya. It's the same money. Proverbs chapter 3 shows us the physical evidence kung unsa gyud tong application sa first two sermons nato. Okay. And Proverbs chapter, what does it look like if we will walk in the ways of Yahweh? How does it look like? What does it look like when it is applied? Ginahangyo na ako ang tanan sa pagpanindog as we read the Word of God. Proverbs chapter 3, verses 21 to 35. Ako ibasa sa 21, kamo sa 22, so on and so forth. Dungan tantanan basa sa 35, verse 21. The word of the Lord says, My son, let not them depart from thine eyes. Keep sound wisdom and discretion. Then shalt thou walk in thy way safely, and thy foot shall not stumble. Afraid of a sudden fear. The curse of the Lord is in the house of the wicked, but he blesseth the habitation of the just. Verse 35, kitang tanan. The wise shall inherit glory, but shame shall be the promotion of fools. Ang Diyos magapanalangin siyang pulong, magapanglingkod ang matagusa. Hopos-popos. Diba? Kabulungon sa ang karon ug ang ugma. Unsa may mahitabo karon, unsa may mahitabo ugma. Diba? What will happen today? And then, what will happen tomorrow? And somehow, nahimo na gid siyang kabahin sa ato ang tawhanon nga kinaiya.
Even though all throughout the scripture, makita nato nga, do not be anxious about tomorrow. Then, ana po sa Matthew chapter 6, nga, ayaw mo kabalaka, ana. God will provide. Mga amahan, magkabalaka sa unsa. Unsa may butang sa lamisa. Unsa may ipakaon sa pamilya. Unsa may ipaskwela sa mga bata. Or maybe na kay trabaho karon, but then you know nga gamayng palpak lang ani, pwede ni mawala. O kung mawala na, unsa may himuon ako. Unsa na po'y paagi nga ako ang himuon para na ako'y ika-provide. The reason, one of the two of the most common reasons as to why we worry is because of the role or the responsibility nga naata, and at the same time, ikaduha, we also know nga incapable ta on certain things. Na ay mga butang nga dili nato mahimo. Therefore, if mo pa kana, walay wisdom, you are not applying the ways of Yahweh. That's why, mabala ka ta. Pastor, ana argued ka sa yun, Pastor. Mahoragin na. Mahoragin na pinakaugat sa tanan. And that's what we have. Kung unsa tong ways of Yahweh, the commandment given by Yahweh, pinaagi sab sa mga sulat ni Solomon. We've also heard about why it is valuable and why it is worthy to follow the ways of Yahweh. Now, all we have to do, kay nakabalo naman ta, unsa tong ways of Yahweh, kabalo na punta nga valuable ni, unsa nalay kulang? Unsa nalay kulang? Application. Application na lang yun. Application na lang yun. Kuha na, kaning hapsay na. Perfect na. Ang pangutana, unsa may mahitabo, if imuha na ning i-apply. Verse 23, unsa ingon dinhi? Then shalt thou walk in thy way safely and more grateful sa tanan nga mga butang, even sa ordinary things of life. Nga naman, Pastor, makita ninyo karon. Verse 23, balik ta sa verse 23. It has both literal o figurative nga meaning. Literal and spiritual nga meaning. O sa ingon sa verse 23 gani, Then shalt thou walk in thy way safely, and thy foot shall not stumble. Adto ta sa literal. Ang Israel was, it's mountainous. Okay? Dili lang pag yun puro bukid. Ang mga tao, walay green GSM dito. Walay Grab. So ang paglakaw pa lang sa ilaha during that time, ang daily walk nimo, once you stumble, ana, it could mean serious injury or even death. Daily walk lang na. Sa atua, we can freely walk anytime. Pwede ta mo biyahe. Bisag kanusta, hayahay ka itong transportation. Dili na ganahan sa traffic, pero at least, it is safer sa ilahang nga panahon. Kaya again, mubalik ta sa una, gamayng pandol lang nimo, patay. O di ba ka patay, piang, samad, o unsa ba diha nga injury, or spiritually. It could all, verse 23 could also mean, and I would say, mo ni ang pinakaunod ani. Throughout Proverbs, when we read the word walking, it will mean dayon nga living, okay? How you live, ang imong pagkinabuhi. And then when you stumble, it means moral failure or destruction. So ang imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, isip nga kabahin sa covenant people, kinahanglan nga padayon ka maglakaw, and then you need wisdom, you need Yahweh in order for you to not stumble. Nga ikaw dili ka magkaroon og moral failure. So Solomon is simply saying nga unsa, continue lang sa paglakaw. And then you need to have wisdom, you need to obey, to follow the ways of Yahweh. It will keep pangutana sa mga Kristohanon is unsa man, Pastor, unsaon ako pagkabalo, unsa ang pagbuot sa Ginoo? Unsa man ang will of God sa kuang kinabuhi? Well, the Bible does not tell us about the will of God nga kung unsa imuhang trabaho or kinsay imuhang minyuan. However, it tells us unsa, going back sa Proverbs chapter 3, sa sugod nga portion, what are the ways of Yahweh? Mao na niyang will of God. Forget not the law, keep it in the heart. Forsake not mercy and truth. Bind it in the neck, write it in your hearts. Trust and acknowledge God, don't lean in our own understanding.
Be not wise, fear the Lord, and depart from evil, and then honor God with your substance. This is the will of God. Situations in life are removed, dili. Wala din higisaad nga, pag mag-walk na ka sa ways of Yahweh, pag naa na kay wisdom, kaya wala na ibatuon nga bahin sa imuhang kinabuhi. Dili. Di mo rin sa, naabot nga bahin sa imuhang kinabuhi. Di ka mandol. Maging sulong. And at the same time, sulod sa syudad, naanay mga patrolman. Okay? Magtuyok-tuyok na sila sa syudad, magtuyok-tuyok sa community para at least naay gamayng security ang nga ma-feel